Magandang araw sa inyong lahat mga kababayan. Ang mga 18 ex-Marines o yung mga witnesses na ang tawag naman sa kanila ni Yusek Claire Castro at Senator Raffy Tulfo ay mga kargador at malita boys, dapat ba silang protektahan ng pamahalaan o dapat silang kasuhan? Kasi si Mayor Benji Magalong ng Baguio City, sinabi niya na dapat silang protektahan. Iginiit ni Mayor na dapat lamang nabigyan sila ng security dahil lumantad sila para isiwalat ang kanilang nalalaman sa flood control scandal. Yun. Dapat protektahan sila. 'Di ba? Kasi whistleblower sila eh. Dapat bigyan natin sila ng protection. Hindi yung parang pabayaan bahala kayo. Otherwise, that would send a wrong signal sa mga whistleblowers na ang hirap pala maging whistleblower dito. Ako yung nagtataka kung bakit may mga mambabatas, merong mga government officials na tila ayaw pakinggan ang mga sinasabi ng mga nasabing 18 na ex-Marines o 18 na witnesses. Kasi ang sa kanila, pawang mga kasinungalingan ang kanilang mga pahayag. Halata naman na ayaw nilang pakinggan kami dahil alam niyo po yung sinasabi nila ngayon na the 18 Marines daw are endangering the security of the Senate including the senators. At ang sabi ni Senator Soto ay there is clear and present danger. Hindi ko alam kung naiintindihan po nila yung clear and present danger kasi it applies to freedom of speech, no? Binabaliwala nila kaagad ang kanilang mga salaysay. Sinisira ang kanilang mga credibility sa pamamagitan na sila daw ay dishonorably discharged o natanggal sa pagkamarino dahil sa iba't ibang kadahilanan. Hindi na ba pwedeng maging witness ang isang individual kung siya ay natanggal sa serbisyo? Ang ibig niyong sabihin, lahat na lang ng kanyang mga sasabihin ay pawang kasinungalingan? Kahit na personal niyang nasaksihan, personal niyang nakita ang pangyayari, alam niya ng personal ang mga aktibidad tungkol sa flood control scam. Lalong-lalo na kung may mga tao sa gobyerno ang involved. Ikaw pa ang mapapasama. Ikaw pa ang sisiraan. Kaya tuloy, madi-discourage yung ibang mga whistleblowers. Di ba? Hindi na sila, wala nang gustong mag-attempt pa na maging whistleblower. No? Another is, kailangan mismong gobyerno ang magpakita ng interest. Masakit man ang kalalabasan, dapat we have to seek out the truth. Ano ba talaga ang motibo nitong mga 18 witnesses na to? Bakit bigla sila nagsalita? No? Again, this is a matter of investigation. Mga kaibigan, baliktad dito sa kalagayan ni Ramil Madriaga na isang self-confessed na di umano'y aide ni VP Sara. Ipinahayag niya na siya raw ay bagman o mano ng mga Duterte. Binigyan ng halaga kaagad ang kanyang pahayag. Binigyan ng credibility kaagad ang kanyang mga sinabi na siya ay nagdala ng milyong-milyong cash sa mga Duterte. Pinaniwalaan na kaagad at ginawang witness sa impeachment laban kay VP Sara. Alam naman nila na si Madriaga ay naharap ng kasong kidnapping for ransom pero walang sumigaw na sinungaling si Madriaga tulad ng mga pagsigaw nila sa mga 18 na ex-Marines na sila raw ay sinungaling. Of course, dahil sila o yung mga kaalyado nila ang mismong matatamaan. Kaya ako ay sumasang-ayon kay Mayor Magalong. Huwag dapat baliwalain ang mga pahayag ng mga 18 ex-Marines. Dapat imbestigahan ang kanilang pahayag. Huwag silang takutin. At palagay ko, hindi naman siguro takot ang mga 18 ex-Marines. At kakayanin uli ng mga investigador na malaman ang katotohanan behind. No? So dapat ang gobyerno magpakita. Ang hirap-hirap nga maghanap ng ebidensya, magharap ng
magte-testify laban dito sa nangyaring anomalya tungkol sa flood control. At isa pa, ano nang nangyari kay Saldico? Dapat ipursige ng ating pamahalaan na ibalik siya dito sa Pilipinas para once and for all malaman natin kung i-confirm o i-deny niya ang pahayag ng mga 18 ex-Marines. Siya ay susi sa lahat ng mga nangyayari ngayon sa atin. At sana si Saldico naman, habang tinutugis siya, pwede siyang gumawa ng affidavit. Ipa-apostil ito para maliwanagan at maisiwalat ang buong katotohanan. Habang hindi lumalabas ang buong katotohanan, patuloy na tayo ay magkawatak-watak Pilipino laban sa kapwa Pilipino. Mga kaibigan, meron ba kayong opinion? Meron ba kayong pananaw sa ating tinalakay? Please leave your comments below. Maraming salamat and please don't forget to like and subscribe. Bye-bye.